how do we find the scalar or dot product of two vectors? So meron po dyan dalawang approaches. Una is via components and ikalawa ay via its magnitude and via its angular inclination or yung ating pong direction angles. So sige, state po natin yung ating pong dalawang formula. Nasa na yun? Annotate. Okay. So kaya po siya binanggit or tinawag na scalar product kasi kapag inoperate po natin itong dalawang vectors, ang lalabas po sa kanya is scalar quantity, which is a real number. So, that product kasi based on its notation, ganito po yun, to A dot B. Alright? Ito po yung notation natin for the scalar product. Alright? So, pinospone ko po muna yung vector product or yung tinatawag nating cross product para po sa ating next na session, which is about vectors in three-dimensional space. So doon po ay magkakaroon po tayo ng generalization. Kung ano po yung mga ginagawa natin ngayon for 2D, pwede po natin siyang iakyat for 3D. And yun nga po, pagdating po ng vector product, meron po tayong certain formula involving three components. So ang tawag po din is basket weaving method. And po. So sige, dito po muna tayo sa scalar product. Ang formula 1 ay AX, BX, plus AY, BY. Ano pong ibig sabihin nito? Kailangan po nating i-multiply ang ating components or component-wise multiplication and kailangan po nating i-add yung partial products nila. Okay po, again, multiply component-wise and then add the partial products. So, ang natural question po dyan ay, pwede po ba natin itong i-generalize into let's say 3 components, 4 components? Yes. So, ang mangyayari po dyan, dadagdagan nyo lang po ng third term. So, AZ plus BZ. Halimbawa po, for yung components, so we have AW multiplied by BW and so on. Ano? So, again, siya po ay generalizable. Basta po finite yung number of components. Okay po? And then, ang mangyayari po dyan ay, kailangan, alam po natin yung components. Pero po kasi, sa atin pong given, we have the magnitude and yung atin pong direction angle. So, paano po yung ating formula nun? So, kapag po given ay magnitude at direction angle, pwedeng ito po magiging formula. So, A dot B is equal to magnitude of A multiplied by magnitude of B and then cosine yung angle. Alright? So, i-denote ko po yung angle between A and B as cos theta sub AB. Alright? Pwede po magbago yung ating notation for here. Okay po? So, ito po yung ating magiging solution. So, magnitude ng A is 5. Magnitude po ng B ay 6. Ang problem na lang po natin is, how do we get the angle between A and B? So, pwede po natin siyang i-draw. Ayan. So, yung ating pong vector A is 60 degrees north of east. So, say ito po yung 60 degrees. And then, ang ating pong vector B ay north of west. So, 60 degrees din. Ito po 60 degrees. So, kapag sa vector B po, kinuha natin yung angle in terms or with respect sa positive x-axis, ang mangyayari po dyan ay 180. So, yung theta B ay 180 minus 60. Ano po? Again, kapag kinuha po natin yung angular inclination ni B with respect po sa positive x-axis. So, we get 120 degrees. Ayun. So, makikita po natin na kung ang ating pong vector B ay 120 at ang ating pong vector A ay 60, then ang ating pong theta AB is given by 60 degrees. Ano po? So, the angle between ayan. So, the angle between A and B is given by 60 degrees. So, ito po yung ating ilalagay sa ating formula. Cosine 60 degrees. Ayan. And by direct computation, what do we get? Ano po, no? 30, yung 5 times 6. And then multiplied by cosine 60, we get 15. So, again, scalar po yung ating magiging sagot. Unlike sa ating pong vector product, sa next meeting or next session,
yun po ay vector yung ating output. Alright? Ay sir, paano po yung pag-apply nitong first formula, yung in terms of components? So ang gagawin po natin dyan ay kailangan po nating alamin muna yung ating pong components. So balikan po natin yung ating pagre-resolve ng vector. So for a sub x, we get magnitude ng a, cosine angle, which is 60. And then for a sub y, magnitude ng a, sine 60. Wala po tayong problema sa sines kasi north of east po yun sa quadrant 1. Ang magiging ano po natin is for b. For vector b po kasi north of west po yun sa quadrant 2. Ibig sabihin po na negative si x, positive po si y. So isulat ko na po dito yung negative ano po? Negative ng vector b, cosine 60. And then for y, it's negative, positive. And then sine 60. Sige po, try po natin i-compute ang everything. Yes, opo. 15 po yung scalar product. Ayan, ano po kaya mga sagot po natin dito? So magnitude ng A is 5. Ang cosine 60 is 1/2. This will be 2.5. Ano po? And then this will be negative 3. Kasi ang magnitude po ng B is 6. Pag po sine 60, square root of 3 over 2. So 5 times sine 60. Ayan, ang approximated value po niya ay 4.3301. And then for sa y naman, sa by or b sub y, we get 6 times sine 60. We get 5.1962. Alright? And by applying po yung ating formula, so a dot b is given by ax multiplied by bx, and then a sub y multiplied by b sub y. Alright? So, try pa natin substitute, ano? 2.5 multiplied by negative 3 plus 4.3301 multiplied by 5.1962. Try po natin na diretso na sa calcu. So that will be negative 7.5 plus 4.3301 times 5.1962. Ayan. So, ang mangyayari pa ay 15.00006. So, kapag ni-round off po natin ay 15.0001. So, meron pong discrepancy ng 0.001. Ano? Pero, ano po yun? Forgivable kasi nag-round off po tayo agad-agad. Alright? Ayan. Ayun. So, kung napansin nyo po ay same. Almost the same po yung ating nakuha ang scalar product. Ano? So, again, kailan po gagamitin yung first formula? Kapag given po ng kanyang component form. Yung pong nakaganito, ano? AXI plus AYJ. As well as yung sa B. Okay, thank you po Ma'am Rose May. Ayan, tama po yan. And then, kapag naman po yung second formula, gagamitin siya kapag directly given yung magnitude as well as yung atin pong angular inclination. Ano po? Ayan. So, I think that's it. Ano po? So, hopefully, meron po kayo natutunan dito po sa ating discussion. And, kita-kits po sa ating next session on January 4. So, here are my references.